Wow! Legit pala talaga guys na ramp model itong kasi dati may mga nakikita talaga ako ng mga before pa silang naging big talaga. May mga nakikita na talaga akong dito sa YouTube na mga nagmo-model si Ken sa mga fashion show. And ngayon, totally really, na-shock talaga ako sa performance niya sa bench. Grabe, legit. Pwede mo na talaga siya masabing male ramp model. Diba? Anong sinabi ni Richard Gomez dito? Wow, 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 wow. Prediction ko guys, hindi dito magtatapos yung career ni Ken sa pagmamodel. Kaya ihanda niyo yung sarili niyo kasi yung prediction ko ngayon pa lang. May mga plano na yun guys si Ben Chan, for sure. Kaya ngayon pa lang guys, ikalma niyo na yung sarili niyo. Pag one day na makita niyo si Ken dyan na endorse ng underwear dyan sa bench, yun ang malaking pasabog. Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. So, gaya ng sinabi ko guys sa last video natin guys, gagawa ako ngayon ng video sa ating bahay sa si Ken. So, tatalakayin natin guys yung performance ni Ken sa katatapos lang ng bench. So, grabe. And ako nga talaga guys, nung first time ko napanood, talagang wow. Na-prove ko talaga guys sa sarili ko talaga na legit. So, yung mga dati na nakikita natin guys sa YouTube, dito sa YouTube or sa iba-ibang social media, talagang hindi ko na-expect na gano'n siya kagaling talaga. Sa runway, wow. Kasi iba naman yung performance, diba? Nag-perform sila guys ng song and binigyan sila ng chance guys ni Ben Chan na mag-ramp. So, yung pinakitang performance doon ni Ken, grabe. Legit guys, ang matatawag natin si Ken na male ramp model. Yan. Yung talent talaga ni Ken, wow. Ang dami. Hindi lang sa music. Kasi yung galaw niya talaga, diba? Kahit kayo, papansin nyo guys, sa Mahalima, stand out siya talaga. Lahat sila, maganda yung ginawang execution doon sa stage. Yung other side guys ng SB19 as a ramp model, grabe. So lahat sila okay, kaso lang talaga stand out talaga si Ken. Yung galawan niya, diba? Very masculine. Talagang nabigyan niya ng justice talaga yung kung ano may yung suot niya during that time na iminomodel niya. Actually, yun yung outfit nila nung nag-perform, I think sila eh. Nadala nila ng maayos yung damit na pinasuot sa kanila ni Ben Chan. Itong video ito guys, ay ipa-focus lang natin kay Ken doon sa bench event. And sabi ko nga kanina, di ba, na parang nakikita ko sa kanya si Richard Gomez nung time ni Richard Gomez nung nagsisimula pa lang ang bench. I think nakikita yan ni Ben Chan kay Ken. So wag na kayo magtaka guys kung one time hindi na lang mga damit or accessories ng bench ang i-endorse ni Ken. Kasi talagang pinaka main product talaga dyan sa bench talaga guys, yung mga underwear. Dyan sila sikat. And pinakauna talagang nag-model dyan si Richard Gomez. So, imagine nyo guys kung si Ken na mag-endorse ng underwear ng bench, diba? Diyos ko po. Yung manonood ng event, sigurado ko, baka hindi kayanin and kailangan talaga ng venue ng mga medics. Grabe. Sobra akong pinahangan ni Ken sa performance niya eh. Talagang, alam mo, nakafocus talaga siya. Yung model talaga, model na dating, yung ramp model. Wow. So, yung mga napanood natin before na mga eksena ni Ken na sa mga mall show, di ba, nagmamodel siya ng mga damit din. Pero ito talagang pinatunayan niya. May skills talaga si Ken sa pagmamodel talaga. Hindi lang yung model ng sa runway. Di ba? Wow. Multi-talented talaga ito si Ken. Grabe. So, hindi ako nagkamaling piliin siya as may bias. OMG. Alam mo, kahit nga nadaanan niya yung isang part doon na talagang nakuha yung attention ko, yung nadaanan niya si Catherine Bernardo. Siyempre, yun, isa sa mga major artist and respetado sa show business.
And alam mo yung kahit alam mo yung galaw niya talaga, nakakompose siya as a model, di ba? Kahit dumaan siya, nakita pa rin natin yung pagiging humble ni Ken. And although tuloy-tuloy yung execution ng ginagawa niya sa stage, sa runway, nagbigay ano din siya doon kay Catherine kasi nadaanan niya nga wow. Ang prediction ko dito guys after nung nangyaring yun na event, fashion show ng Bench na katatapos lang, may mga nangyayaring negotiation na yun guys between Benchan and Ken. Kasi syempre business yan guys, so kukuha ka talaga ng matinding model talaga dyan. Diba? Yung mga kilala nating mga showbiz na kinukuhang endorser ni Benchan, talagang nagsisimula muna sa mga clothing, mga damit, accessories, perfume. Diyan muna nagsisimula yung ini-endorse kagaya ni Jameson Blake, diba? Yung artista. Hindi naman kaagad-agad dyan nag-model na naka-underwear. Pero prior to that guys, nagkaroon na yan ng agreement or contract na kailangan niyang mag-endorse ng underwear. Kaya kung napansin nyo guys, yung si Jameson Blake, talagang sineryoso niya yung pag-gym kasi kailangan sa kontrata. Kaya nung mga previous fashion show guys ng Bench, hindi pa siya nag-model ng underwear during the time. I think parang mga naka-pants lang siya doon sa event na yon. Pero by this time, na-ready niya yung pisik yung kanyang katawan ng kaji-gym niya talagang tinutodo niya talaga yung talagang yung result talaga sa kanya maganda. So ang prediction ko dyan guys, ganyan ang mangyayari kay Ken dyan sa Bench. Tandaan nyo guys yan. Pag nangyari yan guys, balikan nyo itong ating YouTube channel. Kasi nakikita ko kay Ken yung pagiging model din at the same time. And yung looks, kasi yung angas ni Ken grabe, and yung masculinity talaga grabe, and then yung skin tone niya talagang bagay na bagay dyan sa mga underwear na yun ng Bench. Ang worry ko lang guys, baka hindi kayanin ng 18. Baka hindi kayanin guys ng 18. Diyos ko po, paano na lang yung mga senior na mga avid fans? So kung gusto nyo manood ng event na kagaya ng Bench fashion show guys, yung mga senior, magdala na kayo guys ng losartan or dapat malapit kayo sa mga medic para at least yung tinatawag na adrenaline na syempre siguro yung mga mata ng 80 talaga naka wide open talaga walang kurapan pag lumabas sa stage na ganun. Wow. Kasi hindi malayong mangyari yan kay Ken. I tell you guys. Naalala niyo yung isang member ng BTS. Di ba kinuha siyang endorser ng Calvin Klein underwear? After ata yun ni Shawn Mendes. Sunudan sila. Nakalimutan ko, hindi kasi ako familiar guys sa BTS. Paki-comment nga dyan guys kung sino yung kinuha ng Calvin Klein na mag-endorse ng underwear nila. Jimmy ba yun? Basta may ganun So, itong si Benchan, sigurado ko talaga, baka may mga under the table nang nangyayari dyan, nagkakaroon ng mga, kasi syempre member siya ng SB19. Sino ba yung leader ng SB19? Siguro nagkakaroon sila ng mga meeting and kung i-approve pwede bang pagbigyan si Benchan or, alam nyo kasi guys, ang SB19 is wholesome. Kaya kung mangyayari yan guys, ewan ko lang sa management ng SB19 kung papayagan niya si Ken. Sa ngalan ng business. Saka, talagang legit si Ken na model talaga. Ngayon ko lang talaga na-prove. Akala ko dati, basta lang siya sinali sa mga mall show. Yung parang talaga, isa din pala yan sa mga career ni Ken talaga na nagra-ramp model talaga pala siya ng mga damit. Base guys sa observation ko guys dun sa performance na yun. Wow. Kaya niya talaga guys makipagsabayan sa mga male ramp model talaga. Kaya nga sabi ko kanina, guys, anong sinabi ni Richard Gomez, di ba? Siguro I think parang pagkakaiba lang nilang dalawa.
I think parang mas mata si Richard Gomez eh. Parang 6'2", 6'1". I think parang 6'2" yung height niyan. 6'footer. Hindi ko lang sure kung anong height ni Ken. Kasi sa pagmamodel dapat mataas ka talaga. At least 5'9" dito sa Philippines. At least mga ganyan yung height mo. Kasi pag international talaga guys, kanwari, kukunin kang model ng Versace. Diba mga ganyan sa Italy. So dapat ang height mo dyan guys, hindi bababa at least mga 5'11", mga ganyan. Pataas. Pero dito sa Pilipinas, pwede yan. Kasi parang dinig ko parang 5'9" ang height ni Ken. Pa-correct na lang guys. Pwede talaga siyang mag-endorse talaga ng main product ng Bench, yung underwear na yan. Hindi man siya mag-ramp sa stage. Sa mga catalog, I mean sa mga billboard, mga poster or ano. Kasi definitely kukuha yan si Bench na talagang yung magiging maingay. Diba? Obviously, sobrang ingay talaga ng career ng SB19 ngayon. Imagine niyo guys kung biglang makikita na lang yan sa billboard na ini-endorse ng Bench underwear. Siyempre, magkakagulo yung mga 18. Talagang chaos talaga. Just ko Lord. Oh lala. Hindi ko iniitsapera dito guys sa ibang member na SB19, yung 4. Pero si Ken talaga yung para sa akin yung talagang deserve talaga dyan sa ganyang career. Kaya kung if in case naman na biglang hindi na active yung SB19, at least may isa pa siyang option. Diba? Yan sa pagiging ramp model. Endorser. Literal na ramp model talaga. Hindi lang yung nag-endorse ka ng ano. Kasi magaling talaga sa akin sa runway. Talagang tiningnan ko ng ano sabi ko, yung tayo niya, yung lakad niya, talagang pang model talaga. Actually, mas magaling pa siya doon sa ibang mga model doon sa event na yun. So, and syempre, ang pagmamasid-masid dyan ni Benchan, grabe. So, nakikita niyo yung potential itong isang artist na to. Meeting ka agad yan. Kung pumayag. And syempre, ang desisyon ng SB19, hindi lang naman si Ken. Since idolo siya ng mga kabataan, medyo mahirap na desisyon ang gagawin ng SB19. So, pero nowadays, hindi naman big deal yung nag-endorse ka ng underwear, diba? In fact, yung ang sinasabing BTS na yun, diba? Yung isang member ng BTS, inaccept niya yung offer ng Calvin Klein. And naging successful yung yung kanyang pagiging ambassador ng diba? Siguro grabe yung afternoon, grabe yung sales na pumasok sa Calvin Klein. Kumukuha ang Calvin Klein, guys, kung napansin niyo yung mga sikat na artist, Justin Bieber, diba? Shawn Mendes, BTS. Kaya itong Bench dito sa atin sa Pilipinas, isa sa mga major brand dito sa Philippines. Ganun din ang estilong ginagawa niya. Kung sino yung sikat na artista, kahit sa music industry, kinukuha talaga nila. Kung i-approach mo nila na kuning model sa ganyang product, yung underwear nga, dinadaan muna nila guys sa proseso, diba? Kung napansin niyo, sample ko na nga si Jameson. Diba, hindi man kaagad-agad siya nag-endorse ng underwear. Kumbaga, nagsimula muna siya sa mga damit and unti-unti niya talagang winork out yung body. Saka binigla niya yung mga fans niya. Endorser na pala siya ng underwear ng Bench. Diba? Imagine nyo na lang guys kung si Ken ang makikita natin talaga na nag-endorse ng underwear dyan sa Bench. Diba? Magkakagulo talaga. And lahat ng mga i-release ng Bench na kunwari, if in case mag-deal si Ken dyan, gagawa ang Bench na mga pakulo. Kunwari isang glam book na ang laman niyan yung mga iba-ibang klaseng product from Bench na underwear. So, lahat lang yun, mga photos ni Ken sa isang malaking book na yun. Kasi business yan Siguro unahan makakuha ng copy. Siguro hindi pa oras, minutes lang, sold out lahat yan. Sana naiisip yan ni Benchan na kasi grabe hat-hat ang SB19, especially si Ken.
kumakatrending, di bang SB19 international worldwide. So pag nangyari yan guys, na talagang prediction ko na kunin si Ken as a underwear endorser ng Bench, magkakagulo talaga. And yung mga senior natin na mga bias si Ken, handa nyo na yung mga BP nyo. Saka yung mga losartan nyo kasi talagang fire. Ika nga niya, shock talaga yung music industry pag nangyari yan. Sa ibang artist, hindi big deal. Pero kung isa sa SB19, especially kung si Ken ang gumawa ng ganyan, mag-endorse ng ganyan, talagang mapag-uusapan talaga yun. Lahat ng TV news or kahit mga newspaper and nako po, nasa front page kaagad si Ken yan. Talagang mag-iingay. Saka lalo mapag-uusapan din ang Bench. And baka kabahan na yung ibang brand na mga rival ng Bench. Ano ba yung mga, ayaw ko magbigkas kasi nasa YouTube tayo. Diba? Siguro okay lang naman, like Oxygen, Pen Shop, yun ang mga rivalry. Nung panahon ko, nung mga hindi 90s early 2000, sikat na sikat ang Pen Shop eh. Pero naangasan talaga ng Bench. Correct me if I'm wrong. Masikat ngayon ang Bench. So, yan guys. Yan ang matinding pasabog ng Bench na dapat yung abangan. Dapat nating abangan. Imagine niyo na lang guys kung si Ken yung nagra-ramp na naka-underwear doon sa event na yun. Just go po. Pasabog talaga yun. Sana magkatotoo yung prediction kong yan. Kasi kung magkatotoo nga naman yung prediction kong yan, million ang offer dyan for sure. Matinding talaga yung offer niya kay Ken. Matindi yan. Lalo kung underwear yung i-endorse niya sa Bench. Kaya, kumbaga, one time, big time, billionaire niya si Ken panagkataon kasi yung offer niyan matindi. Kasi isa sa mga major artist dito ang SB19 sa Pilipinas. Especially si Ken as a solo artist din. So, good luck. And swerte nung kung may manager si Ken, kung may personal manager si Ken, just ko swerting-swerte nun kung sino man siya. May personal manager ba si Ken? Ay, hindi ko alam guys, pa-comment. Alam ko lang kasi may glam team siya. And then may sarili siyang, tawag dito? May sarili siyang mga fashion designer sa mga outfit na ginagamit niya sa mga show. Pero kung talagang mayroon niya si Ken na manager, kunwari ay, sino ba pinaka-famous na manager dito sa Pilipinas, sa showbiz? Yan, si si Boy Abunda, di ba? So, Lolit Solis. Mga famous na mga manager, di ba? So, maswerte yung manager ni Ken kung mayroon siyang manager. Kasi as a group, as SB19, ang alam ko dyan, sila mismo. Kumbaga, si Pinuno yung talagang magpapalakad ng grupo nila. Pero, sa personal career, as a solo artist, I think mayroon siyang manager eh. Hindi ko lang sure. Pa-comment nga guys, hindi ko talaga alam. Ang kilala ko lang yung mga glam team niya. Sila Justin and yung nag-resign, na naalala ko iconic na designer. So, ang matinding tanong ko ngayon guys sa inyo, pabor ba kayo na mag-endorse si Ken ng underwear sa Bench? So, i-comment yan guys. Kasi kung ako ang tatanungin nyo guys, yes na yes, big yes. Kasi habang bata pa si Ken, habang nasa ganyang age si Ken, na bata pa, kasi yung opportunity guys, yung mga opportunities na kagaya ng ganyan, mostly ino-offer yan sa mga ganyan. Diba? I think parang 25 years old na si Ken ngayon. Itong age na to ni Ken guys, madaming opportunities na nababagay sa kanya. Isa na yan guys. Sana kung i-offer talaga yan sa kanya ni Ben Chan, grab niya yung opportunity kasi bibihira lang guys ang pagkatiwalaan o mabigyan ng oportunidad sa mga ganyang bagay. Diba? Ibig sabihin yan, isa ka sa mga major star dito sa Philippines. So, diba? From Richard Gomez, Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, ngayon si Jameson Blake.
even Jake Cuenca. Di ba mga big star yan? Oh, sa showbiz. Sa music industry, I think rare ang mag-endorse ng mga ganyan. Wala pa. If in case ikan yung kauna-unahan. And definitely, talagang mapag-uusapan talaga yan. Kaya kung talagang gusto talaga ni Bench ng mga matitinding, hindi ko naman sinasabing comeback kasi talagang hanggang ngayon sikat na sikat ang Bench. Yung paingayin pang sobra-sobra yung kanya business na yan. Magkuha talaga siya ng artist na yung hindi mo aakalaing magiging endorser ng kagaya niyan. Diba? Once in a lifetime opportunity guys yan na if in case may offer yan kay Ken. So, panangyari yan guys, kalmahan nyo lang. So yun guys, may part 2 ito guys kasi gusto kong gawa ng reaction yung performance naman nila, yung kanilang latest single ngayon na pinerform doon sa passion show na yun. So ang ganda nun, and may mga hindi inaasahan doon sa performance na yun, and gusto kong talakayin yun and mabigyan ng clarification kasi may mga issues na lumabas about sa performance na yun na para sa akin hindi ko nagustuhan. Pero para sa akin guys, sasabihin ko sa inyo ngayon, wala ako nakikitang problema doon guys. Ang may problema guys, yung mga basher na naman. So gagawin natin ng clarification para at least, sabi ko nga, itong ating YouTube channel, I think para magandang gawin tong kumbaga pang-resback sa mga basher ng SB19, especially kay Ken. Kasi ano ba ang number 1 na gawain ng isang avid fans? Di ba ipagtanggol yung iniidolo nila? Sabi, naalala ko tuloy si Regine, sabi niya, nagpasalamat siya sa mga fans na sabi niya doon sa isang press conference na ginawa. Sabi niya, sobrang nagpapasalamat siya sa mga fans kasi pag may mga issue na hindi niya talaga kinakaya, ipinagtatanggol talaga siya ng mga fans. So, mga fans niya. So, ganun din tayo. Oh. Ano bang silbi na pagiging avid fan mo kung hindi mo man lang maipagtanggol yung iniidolo mo? Diba? Yung inspirasyon mo. Isa sa mga inspirasyon mo. Diba? Kasi ang pag-idolize, hindi lang naman yan guys sa mga singer na mga avid fans. Kasi may mga iba dyan na nagiging role model sila dahil sa tagumpay nila, sa success nila, and na-inspired sila kasi 'di ba, humble beginning, nagsimula sila sa walang-wala tapos biglang successful. So may mga ganun, hindi lang tinitingnan yung ang galing kasing kumanta. Oh. Yung pagkatao ng artist, kung ano bang mga pinagdaanan niya. Yun guys. Yan, napupulutan nila ng inspirasyon guys. Kaya kumbaga, syempre yung isang artist na to, nakitaan niya ng ganun, kung nakaya nga niyang matulungan yung pamilya, maiahon sa kahirapan. Siyempre, isa mga mapupulutan niya ng inspirasyon na gawin din yung ginagawa ng isang artist. Kaya diyan pumapasok yung parang nagiging idolo mo yung isang artista man yan o singer man yan. Kasi parang role model mo yun. So yun. Kaya hindi porket ang idol mo ay singer, dapat singer ka din. Hindi. Yung pagkatao noong hinahangaan mo, hindi lang sa business na ginagalawan niya, kundi yung mapupulutan mo ng inspirasyon. Kagaya ni Ken, di ba? Oh. Si Stel. Na talagang sa sobrang hirap ng buhay talaga. Ngayon, yung family niya, hindi na mangangamba kasi secured na yung kanilang future. Si Josh, di ba? Kasi ang SB19 naman, very open talaga kung ano talaga ang pinanggalingan nila. Yung literal na mahirap talaga. Except, I think, parang kay Pinuno and kay Justin. Pero the rest, nagsimula talaga guys sa mahirap. And dahil guys sa sipag, dahil sa inspirasyon nila, yung magulang nila, yung family nila, kaya nagiging successful sila guys. And naniniwala ako guys, ginagawa nila yan para din sa pamilya nila. Kaya, kung ikaw isang kabataan na iidolo mo isa sa mga SB19, talagang pipilitin mo yung sarili mo na gawin din yung magagandang nakikita mo sa iniidolo mo. Diba? O, kung may naitatago kang talent, o, syempre,
magkakaroon ka din ng confidence na gawin yan, ilabas mo yung talent mong yan. Kasi nga, yung idol mo, ganun ang ginawa. Oh. Kailangan buo yung loob mo. Kasi kung hindi, di ba? Kagaya ngayon sa pinagdadaan ng SB19. Kung hindi buo ang loob ng SB19 ngayon talaga, sa lahat pa lang ng mga basher and discrimination sa ginagalawan nila, grabe. May isang press con talaga na dinaos ang SB19. I think parang sa debut album nila, di ba? Panoorin niyo yung guys. Kasi ang tingin sa kanila doon ay parang mga ano-ano lang. Hindi nila alam, darating yung panahon na sila na makikiusap na baka pwede maka-interview, baka pwede kayo makuha mag-guest. Di ba? Mga gano'n na ngayon. Halos doon daan-daanan lang sila o pinagtatawanan pa. Ay, nako guys. So, ang dami nating mga, sabi nga dyan sa ating mga comment section, kudaan. And, yan guys. Abangan nyo yung part 2 nito. About naman yung sa performance sila sa yung group naman ng SB19 sa Bench Passion Show. Kasi ang dami kong gustong sabihin doon. Ang dami kong gustong i-explain sa performance na yon na napansin ko. And, ginawa ng issue. At least magkaroon ng clarification doon. Alam mo naman ang mga basher hindi maubusan ng mga tinatapon ng mga kung ano-ano na issue. So, yan guys. Sana wag kayong magsawang ipagtanggol ang SB19. Tayo. Para walang balakid sa dinadaanan ng ating mahalima papunta sa kanilang talagang main goal. Kasi kung sila lang mag-isa, papunta doon sa gusto nilang puntahan, sobrang mahihirapan sila. Kaya yung silbi ng mga avid fans, yun yung nasa side to side, nasa likuran, nakaalalay. Kung may mga parating na mga problema, mga basher na yan, syempre, hindi mo hayaan na gawin yan sa ating sinusuportahang mga artist, kagaya ng SB19, di ba? Iyan ang pinaka-importanting gawain ng isang avid fan na ipagtanggol yung kanyang idolo. So, yun lang guys. Abangan yung part 2 again. By the way guys, salamat sa mga comments doon sa last video natin. Hindi ko man guys ma-replyan yun isa-isa. Pero guys, binabasa ko yun isa-isa. So, may mga natutuwa nga ako doon na nababasa ko mga comments. Lahat ko yun guys binasa guys. And napatunayan ko ngayon guys na ang 18 talaga ay parang pamilya. Kagaya nung sa comment section natin guys, yung last video. Nagkakaroon talaga yung parang relationships as a family na nagkakaroon ng mga communication, nag-uusap-usap, nagkakaroon ng mga kakilala. Kaya napakaganda yung comment section guys kasi sa comment section makakakuha ka ng mga kaibigan. Syempre, pareho mong 18 and then syempre magpapalitan kayo ng magandang salita. Ipagtatanggol natin yung SB19. So, sa pamamagitan niya syempre nagkakausap, nagkakaroon ng yung iisang layunin na ipagtanggol ang SB19. Syempre magkakakilala tayo niyan. So, napakaganda ng comment section guys. Kaya thank you din sa mga nag-comment. Talagang ginagawa nila yung best nila para maipagtanggol ang ating mahalima. And lahat ko po yung binasa. Yung mga nababasa ko talaga yung galing talaga sa loob talaga yung emotion. Doon ko na-prove sa mga nabasa kong yun guys. Kaya basta parati lang nating alalayan ng SB19 hanggang sa ma-reach talaga nila yung pinaka main goal talaga nila na alam ko sa sarili ko na sobrang lapit na. Hindi man biglaan pero alam natin talaga yung progress talaga doon. Imagine from US now, Europe na, diba? Ay nako guys. Ayan guys, hanggang dito na lang muna. Try ko ulit gumawa ng part 2 doon sa Bench Passion Show. Abangan nyo yun guys. So, thank you for watching. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, pa-subscribe naman. Yung mga baguhan sa ating channel, welcome sa ating family. Maraming salamat po. And parati ko sinasabi guys, always be kind. Thank you for watching guys. God bless us.